Suratul Fath, ang tagumpay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, aming ipinagkaloob ang tagumpay sa iyo, O Muhammad, isang malinaw na tagumpay. Upang patawarin ng Allah para sa iyo ang anumang nakaraan mong mga kasalanan o pagkakamali at ang anumang susunod at upang kanyang lubusin ang kanyang pagpapala sa iyo at ikaw ay patnubayan sa matuwid na landas. At upang ikaw ay tulungan ng Allah ng isang makapangyarihang tulong o tagumpay. Siya ang nagbaba ng katiwasayan sa mga puso ng mga naniniwala upang kanyang dagdagan ang kanilang pananampalataya ng higit sa kanilang kasalukuyang iman, pananampalataya. At sa Allah ang pagmamay-ari ng mga kawal sa mga kalangitan at sa kalupaan, at ang Allah ay lagi nang maalam, tigib ng karunungan. At upang kanyang papasukin ang mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae sa mga hardin ng paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang doon sila ay mamalagi ng walang hanggan at pawiin mula sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at iyan ay lagi nang sa paningin ng Allah isang dakilang tagumpay. At upang kanyang parusahan ang mga mapagkunwaring lalaki at mga mapagkunwaring babae, at ang mga lalaking nagtatambal, musyrik, at mga babaeng nagtatambal, musyrikat, yaong mga nag-aakala tungkol sa Allah ng masamang akala, sa kanila ay kasawi ang likas na masama, at ang Allah ay napupuot sa kanila, at sila ay isinumpa at inihanda para sa kanila ang impyerno, at napakasama nito bilang isang patunguhan. At sa Allah ang pagmamay-ari ng mga kawal sa mga kalangitan at sa kalupaan, at ang Allah ay lagi nang ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay aming ipinadala bilang isang saksi at isang tagapaghatid ng magagandang balita at tagapagbabala. Upang kayo, o sangkatauhan, ay maniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at upang siya ay inyong parangalan, at siya ay igalang, at luwalhatiin siya ang Allah sa umaga at sa hapon. Katotohanan, iyong mga nagbibigay ng biyah, pangako ng katapatan, sa iyo, O Muhammad, katunayan sila ay nagbibigay lamang ng biyah para sa Allah. Ang kamay ng Allah ay nakapatong sa kanilang mga kamay. Kaya sino man ang sumira ng kanyang pangako ay sumira sa kanyang sariling kapariwaraan. At sino man ang tumutupad sa anumang kanyang ipinagkasundo sa Allah, kanyang ipagkakaloob sa kanya ang isang dakilang gantimpala. Silang mga nagpaiwan mula sa mga Arabo, Bedouin, ay magsasabi sa iyo, ang aming mga ari-arian at ang aming mga mag-anak ay nakaabala sa amin, kaya hilingin mo sa Allah ang aming kapatawaran. Sila ay nagsasabi sa kanilang mga dila ng anumang wala sa kanilang mga puso. Sabihin mo sa kanila, magkagayon, sino ang may taglay na kapangyarihan para sa inyo upang pigilin ng Allah sa ano paman kung siya ay naglayon sa inyo ng pinsala o naglayon sa inyo ng buti. Ngunit ang Allah ay lagi nang nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Ngunit inyong inakala na ang sugo at ang mga naniniwala ay hindi na makababalik pa sa kanilang mga mag-anak kailanman, at iyan ay ginawang kaakit-akit ng Satanas sa inyong mga puso, at kayo ay nag-akala ng isang masamang akala, at kayo ay naging mga taong napariwara. At sino man ang hindi maniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, magkagayon, katotohanan, na aming inihanda para sa mga di naniniwala ang naglalagablab na apoy. At sa Allah ang pagmamay-ari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan, kanyang pinatatawad
ang sinumang kanyang nais at pinarurusahan ang sinumang kanyang nais. At ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. Silang mga nagpaiwan ay magsasabi kapag inyong itatakdang likumin ang mga labi ng digmaan upang kuhanin, kami ay inyong hayaang makasunod sa inyo. Sila ay naghahangad na baguhin ang salita ng Allah. Sabihin sa kanila, hindi kayo maaaring sumunod sa amin kailanman. Ganyan nga ang sinabi ng Allah noon paman. Kaya sila ay magsasabi, kayo ay nangiinggit sa amin. Ngunit ang katotohanan nito, sila ay hindi nakuunawa maliban sa bahagyang pag-unawa lamang. Sabihin sa mga Arabong biduing nagpaiwan, kayo ay tatawagan upang makipaglaban sa mga mamamayang bihasa sa malalaking digmaan. Kayo ay makipaglaban sa kanila at sila ay magsisisuko. Kaya kung kayo ay sumunod, kayo ay bibigyan ng Allah ng isang mabuting gantimpala. Ngunit kung kayo ay magsitalikod katulad ng inyong ginawang pagtalikod noong una, kayo ay kanyang parurusahan ng isang mahabding parusa. Walang pagkakasala sa mga bulag at walang pagkakasala sa mga lumpo at walang pagkakasala sa mga may sakit na nagpaiwan. At sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, siya ay kanyang papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. At sino man ang tumalikod sa kanyang pangako, siya ay kanyang parurusahan ng isang mahabding parusa. Katiyakan, ang Allah ay nasisiyahan sa mga naniniwala nang sila ay nagbigay ng pangako sa katapatan sa iyo, O Muhammad, sa ilalim ng isang punong kahoy, at kanyang nababatid ang anumang nasa kanilang mga puso, kaya ibinaba niya ang katiwasayan sa kanila at sila ay ginantimpalaan ng isang nalalapit na tagumpay, ang pananakop sa Makkah. At maraming labi ng digmaan ang kanilang makukuha, at ang Allah ay laging ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Ang Allah ay nangako sa inyo ng maraming labi ng digmaan na inyong makukuha sa darating na panahon, at kanyang inagapan para sa inyo ito ang tagumpay, at kanyang pinigilan ang mga kamay ng tao laban sa inyo, upang ito ay maging isang aya, babala, aral sa mga naniniwala, at upang kayo ay kanyang patnubayan sa matuwid na landas. At kanyang ipinangako ang ibang tagumpay na wala kayong kakayahan sa ngayon upang mapag-isipan, at ito ay naitakda na ng Allah, at ang Allah ay lagi nang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At kung makipaglaban sa inyo yung mga di naniwalang taga-Makkah, kanilang itatalikod ang kanilang mga likuran, kaya sila ay walang matatagpo ang tagapangalaga o ng isang makatutulong. Ito ang kaparaanan ng Allah na umiral na noon pa man, at kailanman wala kang matatagpo ang alinmang pagbabago sa kaparaanan o landas ng Allah. At siya ang pumipigil sa kanilang mga kamay laban sa inyo at sa inyong mga kamay laban sa kanila sa loob ng Makkah. Pagkaraan ay kanyang ginawa na sila ay inyong magapi at mabihag, at ang Allah ay lubos na nakikikita sa anumang inyong ginagawa. Sila yaong mga di naniwala at humadlang sa inyo mula sa Masjid al-Haram sa Makkah, habang ang pag-aalay ay kanilang pinipigilan mula sa pagtungo sa puok ng pag-aalayan nito, at kung hindi lamang sa mga naniniwalang lalaki at sa mga naniniwalang babae na nasa loob ng Makkah na hindi ninyo nangakikilala na maaari ninyong yurakan o tapakan at maaaring maging sanhi ng inyong pagkakasala nang hindi ninyo sinasadya. Marahil kayo ay tinulutang pasukin ng Makkah, at mangyari nga upang tanggapin ng Allah sa kanyang habag ang sino mang kanyang nais. Kung sila, mga naniniwala, ay nakahiwalay lamang sa kanila, marahil ay aming pinarusahan yaong mga kabilang sa kanila ng isang mahabding parusa. Nang inilagay niyaong mga di naniniwala sa kanilang mga puso ang hamiya, masidhing kapalaluan ng panahon ng kamangmangan,
Magkagayon, ibinaba ng Allah ang katiwasayan sa kanyang sugo at sa mga naniniwala, at kanyang ikinapit sa kanila ang salita ng takwa, mapitagang takot sa Allah, at sila ay higit na karapat-dapat sa katangiang ito at marapat para rito, at ang Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. Katiyakan, ipinakita ng Allah sa kanyang sugo ang pangitain o panaginip sa katotohanan. Katiyakan, kung ipahihintulot ng Allah, kayo ay makapapasok sa Masjid al-Haram ng may kaligtasan, ahit ang inyong mga ulo at buhok na pinaikli na hindi pinangangambahan ang sinuman. Kanyang nababatid ang anumang hindi niyo nababatid, at kanyang ginawa para sa inyo ang isang nalalapit na tagumpay bago pa man iyan ang pananakop sa Makkah. Siya ang nagpadala ng kanyang sugo ng may kalakip na patnubay at relihiyon ng katotohanan upang ito ay gawin niyang mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon, at ang Allah ay sapat na bilang saksi. Si Muhammad ay sugo ng Allah at iyaong kanyang mga kasamahan ay mahigpit laban sa mga di naniniwala, ngunit mahabagin sa isa't isa sa kapwa Muslim. Sila ay inyong matatagpuang nagsisiyoko at nagsisipatira pa sa pagdarasal o pagsamba. Kanilang inaasam ang biyaya mula sa Allah at ang kanyang kasiyahan. Ang tanda ng iman ay mababanaag sa kanilang mga mukha o mga noo mula sa bakas ng pagpapatira pa. Iyan ang kanilang kahalintulad o paglalarawang inyong matatagpuan sa Torah ni Moises. At ang kanilang kahalintulad o paglalarawang inyong matatagpuan sa Ebanghelyo ni Jesus ay tulad ng halaman na inuusbungan nito ng mga sanga at pinalalakas ang mga ito upang magsilaking matatag at magsitayo sa kanilang mga katawan. Nagbibigay kasiyahan sa mga manananim upang gawin niyang mapuot sa kanila ang mga di naniniwala. At ang Allah ay nangako sa mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid na kabilang sa kanila ng kapatawaran at isang dakilang gantimpala.